Okay guys, ito po, susunod nating topic. Ayan, detour bridge sa San Domingo, Ilocos Sur, bumigay. Hala, detour bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, bumigay. Naku, Chabet. Ano yan? Kaliwet Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, bumigay matapos daanan ng 10-wheeler truck. Yan. Chabit, ano na? Panay ang sabi mo panay ang sabi mo na si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos ay may mga substandard na mga proyekto sa Ilocos Norte. Tapos ikaw ngayon, no, yung Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur ay bumigay. O di ba ikaw lang naman dyan palagi? O di ba ikaw lang naman palagi ang namamahala dyan? Di ba? At ang iyong mga kamag-anak. So, anong nangyari dyan? Bakit bumigay? Magpaliwanag ka, Chabi. Yan kasi ang mahirap, no? Sa mga taong panay ang bato, no? Sa ibang tao, panay bato ng mga kung ano yung mga issue, paninira, pero sila naman pala ay merong sariling issue na hindi nila kayang ipagtanggol, no? Eto, pagtanggol mo sarili mo, bakit ito ay bumigay, itong Detour Bridge sa San Domingo, Ilocos Sur? Bakit bumigay yan? Substandard ba yan? Kailan ba yan? Kailan ba yan natapos? Kailan ba yan ginawa at natapos itong bridge na to? O ano bang nangyari dyan? No? Sagutin mo lahat yan, Chabit. At huwag kang puro na lang paninira sa ating Pangulo, pero ikaw naman ay napakarami mong dapat sagutin sa bayan. Diba? Yan. So yan po guys, no? Ano pong masasabi nyo dyan sa topic natin na yan? Nilda Arceo, Eva Punsalan, Rayonic Cosi. May vlog ako, yan. Okay. Yes, agree. Face mask din ako always when I travel. As always. Sabi po ni Hilario Caronan, 2934. Yes po, no? Kasi kailangan po natin yan dahil syempre, lalong-lalo na pag tumatanda na, no? Ako, tumatanda na, no? Kailangan ko pong ganyan kasi humihina ng resistensya, no? So, madaling mahawa ng sakit. May isang umubulang doon, syempre yung bacteria doon, no? Airborne, pag halimbawa airborne yun, no? Merong yung mga bacteria, syempre malalanghap yan. Tapos, mahawa ka na. So, kailangan po natin talaga ng protection, no? Face mask. Kapag umaalis po tayo ng bahay, dapat may face mask tayo. Pero kung ang iyong immune system ay sobrang napakaganda at hindi ka talaga nahawa, okay lang kahit huwag ka nang mag-face mask. Diba? Okay. Depende po sa inyo, no? Si PBBM may pusong pagmamahal sa taong bayan, sabi ni Rivera Cereza Force. Correct, tama po kayo dyan, no? Correct po kayo. Okay, mga kaibigan, no? Sa susunod na po tayong topic. Okay, next topic po natin. Yan. Ito. Politico has confirmed through filings with the Securities and Exchange Commission, or SEC, that former Social Security System Chief Aurora Cruz Ignacio worked at the Bank of the Philippine Islands for at least 3 years before joining the Duterte administration. O di ba ano to? So chief siya. Mga kaibigan, no, nagtrabaho siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas 2 years bago siya nag-join sa Duterte administration. O di ba mga guys, yung mga bank accounts itong si VP Sara Duterte, may mga BPI branch, no? Dati, naalala ko lang, no, sabi ko, ano kaya, pwede kayang i-manipulate nila yan? Pwede kaya nilang i-hide yung mga transactions na yan? Pero parang, ewan ko meron ba ngayong technology, no, na pwede nila or kaya nilang mai-hide, no, na hindi makita, no, ng
kahit ng AMLAC pa or kahit ng sino pang mga investigative body 'no na, puwedeng mag-imbestiga diyan sa mga bangko na 'yan 'no, na kung saan si VP Sara Duterte ay may mga transactions. Naisip ko lang 'no na puwede kayang meron kayang technology na puwede nilang i-hide 'yan, na hindi makikita 'pag may mga nag-imbestiga 'no. Kasi naisip ko lang mga kaibigan na siyempre yung mga Duterte sa Davao ano na sila, kumbaga halos lahat ng nasa Davao, kontrolado nila 'no. Ah, mga public officials, sa mga barangay, sa lahat halos kontrolado na nila. At maari din na pagdating sa mga bangko puwede rin nila sigurong, ma-manipulate 'no? Hindi natin alam mga kaibigan lalong-lalo na, nalaman natin na meron palang mga opisyal 'no, sa panahon ni dating Pangulong Duterte na dati ay, nagtatrabaho 'no, sa BPI branch 'no, na kung saan nandoon yung mga bank accounts 'no, ng mga Duterte. So, napapaisip lang tayo guys, hindi natin alam kung pupuwede yun. Pero may nagsabi sa akin 'no, na hindi daw yan maitatago, talagang nandiyan daw yan, hindi daw yan mawawala kahit anong gawin. Pero siyempre malikot pa rin yung aking utak, yung aking isip, na hindi kung baka merong technology na puwedeng mai-hide yan na hindi makikita 'no? So, hindi natin alam, research muna ako patungkol diyan kung meron ba talaga guys 'no, para mai-hide yung mga transactions 'no? Pero kaya nga guys 'no, maganda daw yung blockchain technology kasi 'pag blockchain technology, wala talagang ano, wala ka talagang kawala diyan. Talagang very transparent daw yan. Kaya maganda po yan na mai-apply po 'no, sa mga transactions, sa gobyerno, sa mga bangko 'no, sa kahit saan. Ba tungkol sa mga finances 'no, maganda po mai-apply natin yung blockchain technology. Kasi para po mas maging transparent yung mga paggalaw ng pera at, kahit sino 'no, makikita yan at hindi po maitatago. Ah. Kumbaga mga kaibigan, sa sa ibang bansa yata meron na silang ganyan, 'no, blockchain technology na ina-apply nila, ginagamit nila sa kanilang, sa sistema 'no, ng gobyerno. Lalong-lalo na pagdating sa mga proyekto 'no, pagdating sa mga paggastos, para makita nila at para malaman nila kung paano yung paggalaw ng pera, kung may nangungurakot ba o wala. Sana ganyan na rin dito gawin 'no, sa ating bansa para maiwasan na rin yung mga pangungurakot, 'yan. So mga kaibigan 'no, siya po ay, kinumpirma 'no ng politiko na, siya yung dating Security and Exchange Commission sa SEC 'no, yung former Social Security System, chief na si Aurora Cruz Ignacio ay nagtatrabaho sa Bank of the Philippine Island ng 3 taon, bago siya nag-join sa Duterte administration. So guys, dali bigla ako naman. Wait guys, sakot ko lang yung tubig ko. Yan. So guys, ano masasabi niyo dyan? Paki-comment na ang inyong sagot. Okay, so next topic na po tayo. Yan, next topic na po tayo guys, no? Sabi ni Irma Kapuyan, hindi lockdown ang ginawa ni Digong. Mini bad martial law dahil patuloy ang paggawa nila ng kasamaang gawaing pumatay at naipagpapatuloy nila ang negosyo nilang droga. Oh my, correct, no? Correct. Alam niyo, ginamit nga yung pag-lockdown para tuloy-tuloy, yung galaw, no? Yung mga deliveries. Siyempre, mas control yung movement. Mas walang tao sa mga kalsada, nasa loob ng bahay.
Sila naman ay bantay sa lakay. Magagawa nila ang lahat ng kanilang gusto. Oo, yung mga kanilang pag, pag-transport ng mga illegal na mga kontrabando, mga illegal na mga substances, no? At sila yung talagang nagpapayaman. Tapos yung mga ano, yung mga kalaban, no? Sa negosyo, tsugihin lahat. Etong mga mahihirap, pagtsutsugin natin at tamnan ng mga illegal na mga substances para magmukha tayong pogi, para sabihin, "Uy, ang ganda ng kanyang war on drugs." Meron talagang mga natsugi. Pero ang katotohanan, hindi po involved sa droga yung mga natsugi. Karamihan po doon, mga kaibigan, hindi naman talaga involved sa droga. Natamnan. Natamnan lang. Ang iba naman, user lang. Ano pa lang, papunta pa lang siya do'n, isang beses pa lang gumamit, pagkatapos tinugi na, puwede namang i-rehab. Yung iba naman, putyu-putyu lang, pang-ano lang, pang-S lang, ang kaya lang niya ₱100, gano'n lang. Instead na ilagay sa rehab, tinugi. Yan po si Digong, 'no? Yan po si Digong. Kaya ngayon nasaan si Digong? Nasa kulungan, nasa ICC. Yan, 'no, karma, yan. So guys, 'no, ang ating panguling topic ay eto, yan, Malacanang inaprubahan ang panibagong hiling ni VP Sara na abroad trip hanggang May 15. Wow, sana all, 'no? So sana all hanggang May 15, 'no, ang kanyang trip. Guys, etong si Sara Duterte, napapansin niyo ba 'to? Napansin niyo 'to, 'no, last year napipintong ang kanyang impeachment sa Senate. O, 'di ba? Nagbakasyon. Bakasyon grande. Oh. Ngayon naman napipinto ang kanyang ang pag ah, napipinto naman ngayon ang sandali, wait guys. Wait guys, Ngayon naman napipinto naman ang kanyang ang pagharap dapat niya sa Senado dahil ah magkakaroon na nga po ng ano 'no, ng sa plenary 'no, ng botohan. At kapag, na-impeach po siya sa plenary, siyempre na-transmit po 'yan sa Senate. At 'yun, forthwith 'yan, sabi po ni Tito Soto. Kaya mga kaibigan, medyo ine-expect na po ni Sara na forthwith 'yan, kaya humingi na po siya ng bakasyon until May 15 para magkaroon po siya ng reason na, wala siya sa bansa. Ay, wala ako sa bansa, hindi ako maka-attend, wala ako sa bansa. O, di ba? Style niya, bulok. Hindi pa niya sabihin na, ayokong pumunta. Magbabakasyon na lang ako kasi ayokong pumunta para makaiwas. So, style niya, bulok. Yan po si Sara Duterte. Kahit kailan, allergic siya sa accountability. Kahit kailan, hindi po siya magpapasakop sa kahit sino pa man, no, na nag-scrutinize sa kanya dahil feeling po niya ay above the law siya at hindi siya dapat tanungin. Hayaan mo siyang gumastos, hayaan mo siyang lustayin ang lahat ng kanyang mga budget, lustayin niya yan, hayaan niyo siya dahil siya ay hari, ay reyna. Siya ay reyna at hindi siya pwedeng tanungin. Siya ay above the law, untouchable, no? Huwag niyo siyang tatanungin dahil kapag tinanong niyo siya, mag-breakdown at baka nga, totoo, na siya ay nagbalibag ng laptop. O, di ba? Yun yung kumalat kahapon, nagbalibag daw ng laptop yan sa OVP office. O, minsan na nga lang pumasok, magbabalibag ka pa ng laptop. How true? Sayang naman ang laptop, di ba? Bayaran mo yan, hindi sa'yo yan, pera ng gobyerno yan, bayaran mo. Di ba? Grabe, no? Laptop, ibabalibag mo. Sobrang dami, 6.77 billion. Binabalibag mo lang ang laptop dahil para sa'yo, piso lang yan. Piso. Kasi sobrang laki ng pera. Diba? So mga kaibigan, no, kahit si Sara Duterte ay magbakasyon,
hindi po siya makakaiwas. Hindi po niya maiiwasan mga kaibigan, itong mga katanungan sa kanya dahil, kailangan po niyang sagutin ito mga kababayan 'no. So, napakabait lang po talaga ng ating pangulo dahil siya ay pinayagan na magbakasyon 'no. Samantalang si dating Speaker Martin Romualdez ay pinigilan ng ombudsman na magbakasyon. Ay hindi po magbakasyon, kundi magpagamot po. Follow up po, no? Actually, si dating Congressman dating Speaker Martin Romualdez ay humiling po, no? Sa Congress ng bakasyon, hindi bakasyon, bakasyon. Humiling sa Congress na pupunta siya sa Singapore, magta-travel sa Singapore para mag-follow up kasi nagpa-check up po siya doon. At eto na po yung kanyang follow-up. Medical reason po ito, pero hindi po siya pinayagan, no? Hindi siya pinayagan. Which is mali po, no? Depriving, no, his rights para makapag-travel, para makapagpa-check up. Kasi mahalaga po yan guys, kasi yan po ay health reason, no? Samantalang itong si Sarah ay ano lang yan, ang reason lang po ni Sarah ay para siraan ng Pangulo, pupunta siya sa iba-ibang bansa, makikimiting sa OFW para siraan ng Pangulo, para siraan ng ating bansa, isiraan ng gobyerno, at para mangampan niya. Yan po ang kanyang reason. Pero siyempre hindi niya sinasabi yan doon sa kanyang letter, hindi niya sasabihin yan. Pero sa nakikita natin kapag siya ay pumupunta sa ibang bansa, ang ginagawa po niya, naninira sa gobyerno, naninira sa Pangulo, at nangangampan niya. Hindi po siya nagtatrabaho. Si Sara Duterte po ay matagal na hindi nagtatrabaho. Nangangampanya na lang siya at naninira sa Pangulo at sa gobyerno. Real talk, walang personalan. Kakulango.